So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, finally ma-unbox na rin natin. Nakapag-purchase na rin ako ng isang napakasulit na budget smartphone today, which is the Infinix Hot 50i. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shout out sa mga nakanood ng first impressions ko dito sa itel, dito sa Infinix Hot 50i, and now, tulad nga sinabi ko sa inyo, matik i-unbox and game test natin to. Nag-purchase na ako nito nung 11/11 at eto na, ma-unbox na rin natin finally ang Infinix Hot 50i. So yung kinuha natin is yung pinaka-base lang, 4GB 128, dahil i-review lang naman natin. Nakuha ko to sa halagang 5.1 ata for 5 plus, etong Infinix Hot 50i. So, gano'n naman yung range na itong smartphone na to. So, meron pa itong 8GB 256. Usually naman ang range na itong Infinix Hot 50i nag-range to sa 5,000 to 6,000 pesos. Medyo magulo kasi talaga yung SRP nila. Pero kung bibili nyo nga to sa mall, matik mas mahal siya. Nakuha ko nga itong 8GB 128 sa halagang 5,099. Mga gano'n yung range niya. So, mura pa naman mga ka-J-Vlog. Pero kung interested nga kayo mag-purchase ng Infinix Hot 50i, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang. And yung napili nating color is yung sage green. So, pag bumili nga rin kayo kahit nasa official store, parating yung ugaliin na i-check yung unit or yung parcel. Kasi yun nga ako, nung binigay sa akin to, syempre in-unbox ko siya, video ko siya, kaya na-open ko na tong Infinix Hot 50i ko for for my protection din. For example, may discrepancy sa delivery, ganun ang ginagawa ko. Pag nakaka-receive ako ng item or sa online, talagang vini-video ko siya, agad-agad chine-check ko. Kaya pag in-unbox ko na siya sa ating video, na-open ko na po siya at na-check ko na. And yun mga J-Vlog, again, bibili lang kayo sa mga legit na tindahan sa Shopee or sa Lazada. Kung interested nga kayo dito, meron akong official link nito. I-check nyo na lang po sa description box. So, maganda dito sa smartphone na to, meron siyang promise na 4 years fluency sa smartphone, kahit even na na-update, smooth pa raw siya. Meron siya MediaTek Helio J1 chipset. So, yun, tara mga J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong Infinix Hot 50i. So, ito yung box ng Infinix Hot 50i. So, ayan, meron tayong sinasabi dito na 48 month of smoothness. So, 4 years siya pinapromise na smooth ng smartphone na to kahit sa mga updates. So, ito ulitin ko, itong nakalagay na yan na 8GB of RAM is total yan. Ang 4GB lang yung mismong RAM nito na physical. Tapos 120GB of internal storage. Yun nga, 120Hz siya. Dual stereo speakers pa to yung Infinix Hot 50i. Sa likod naman ng box, ito yung kanyang specification. So, 120Hz, 18W fast charging, dual speakers, and Sony IMX582 yung kanyang camera. So, open na natin itong Infinix Hot 50i. So, yun nga, bago rin pala natin to ni-receive, in-unbox ko to. Chinek ko kung may laman. At syempre, binili natin ito sa online or sa Shopee, kaya kailangan natin mapanuri habang pinipurchase natin itong smartphone na to. So, vinidyo ko siya while unboxing it para meron tayong proof kung sakaling may discrepancy sa delivery. So, ganun po ang gawin nyo para ating mga ka-J-Vlog, At ang color na unbox natin for today is yung sage green. Ayan. So, Infinix Hot 50i. Mamaya na itong smartphone. Dito muna tayo sa content ng box. Okay. Ang inclusions nito is meron tayo. Hindi po si Maring Jelly case, si Maring hard case ang kasama. So, hindi ako fan ng ganitong case kasi naka-expose yung gilid nito. Well protected lang yung taas. Tapos yung gilid naka-expose. So, hindi ko to recommend for a long-term case. So, temporary, pwede bumili agad kayo ng permanent case nyo. Meron tayong warranty card and of course the charging brick. Yung charging brick na included is 18 watts na po yan. Ayan. Meron tayong si baby SIM eject tool and of course a Type-C cable. So yun lang naman yung inclusions ng box. Very simple lang naman. So next, dito tayo of course sa main event, yung smartphone. Infinix Hot 50i. Alisin na natin yung kanyang plastic cover. So ayan na, tingnan natin to in color sage gray. So in 3, 2, 1. So, ayan mga ka-J-Vlog. So, ano siya? Para siyang light mint green ng color niya. Ayan, sage gray. So, tignan nyo yung camera module niya. Medyo kakaiba naman compare sa mga ibang Transsion na kamukha ng iPhone. Ito medyo kakaiba na. So, dual rear camera setup pa naman, 48 megapixel.
Okay naman sa akin yung design ng kanyang camera module ngayon. Ayan. Matte finish yung kanyang likod. Ayan yung texture niya pag tinignan niyo na malapitan. Sa frame is matte din. Nandito yung ating power button / fingerprint scanner and of course yung volume rocker niya. Sa taas naman ng smartphone is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C at yung primary speaker. So check natin yung kanyang SIM tray kung hybrid ba to or hindi. Let's check. Ayan. So yun mga ka-J-Vlog, hindi siya hybrid SIM card slot. Good news, pwede siyang lagyan dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. And yun nga, naka-screen protector na rin itong Infinix Hot 50i sa mga bibili. So, well protected na siya. Okay, open na natin itong smartphone na to. Infinix powered by Android. So, habang nag-open, ilagay rin natin si Maring hard case. Ayan. Lagay natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napoprotect lang is yung gilid. Ay, yung yung taas, yung mga bumper, pero yung gilid yan, no? Exposed siya. So, mas advice ko dito nga bumili kayo ng permanent case na well protected. Dahil nababasag tong case na to. So, set up muna natin to. Balik ako kayo. So, yun mga ka-J-Vlog, na-open na natin si Infinix Hot 50i. Siyempre, una dito mapapansin nyo is yung kanyang large display. So, IPS LCD tong smartphone na to. Ayan siya. So, 120Hz din. Tingnan natin yung natirang storage out of the box. So, 128GB. Itong si Infinix Hot 50i. So, ito yung specs niya para makita nyo. So, G81, 4GB of RAM, 48MP main camera, 8MP front, 5K battery, and HD 720p na resolution. Sa display, refresh rate is 120Hz. So, maganda yan, di ba, sa ganitong murang smartphone. Naka 120Hz screen refresh rate na itong si Infinix Hot 50i. So, okay na okay. So yun mga ka-J-Vlog, na-unboxan natin si Infinix Hot 50i. Next, gusto ko magbigay ng first impression dito sa smartphone na to based ngayon sa nahawakan ko na siya for the first time. Kasi syempre nagbigay ng first impression sa ibang video based lang sa specs. Ngayon, based na dito sa first hands-on ko sa smartphone na to. Unang-una sa display ng Infinix Hot 50i. For a 5,000 plus smartphone, not bad naman yung display niya. Malaki, 6.7 inches. Maganda rin dito smartphone na to. Advantage niya sa ibang brands beside Transsion is yung 120Hz screen refresh rate niya. Kasi let's face it, yung mga ibang brands na ganito kamurang smartphone, parang ang low specs sila, yung mga popular brands, tulad na lang, merong 90Hz, ganyan, 64GB pa nag-offer, di ba? So, yun yung magiging advantage ng Infinix Hot 50i sa ganung mga brands is yung kanyang mataas refresh rate na 120Hz. Pero when it comes sa resolution, I think acceptable pa naman din sa 5,000 pesos smartphone. Yung HD Plus 720p resolution, which is okay yan. Di na magreklamo dyan. As long as malaking display and smooth siya, okay naman itong si Infinix Hot 50i sa display niya, mga ka-J-Vlog. Next, sa chipset. So, sa chipset is, ito na ngayon yung nakikita natin. Parang kinalimutan na ni MediaTek yung pangalan na G85 kasi medyo gas-gas na yung G85 chipset sa ganitong mga price tag. Ngayon, ginawa na lang nilang MediaTek Helio G81. Kasi kung titingnan yung G81, hindi nagkakalayo sa specs ng G85. 2.0 GHz tapos Mali G52 GPU. So, naging test ko naman ng G81 chipset. So far, okay naman siya for gaming. Nakakalaro naman tayo ng mga modern games today, MLCOD. Pero expect nyo sa mga heavy games like Genshin, kaya naman siya. Playable naman, pero sa pinaka-low settings lang kayo ang pinapa-prefer ko sa Infinix Hot 50i.
Next sa RAM at ROM, 4GB of RAM for 5,000 pesos price tag is parang nagiging 50-50 na yung opinion ko dyan. Ay naman, pero pag pumalo na siguro ng 6K to, lalo na baka yung... Pero pag pumalo na to ng 6K, yung 4GB hindi na yan perfect, syempre. 5,000, okay pa naman kahit papaano, still acceptable. Expandable naman yung RAM niya, yun naman ang maganda, pero syempre, when it comes sa gaming, hindi naman kasi malaking help ang extended RAM for gaming. So, for multitasking lang yan. Pag gaming pa rin yung hanapin is physical RAM. Kaya sa mga hardcore gamers, yung talagang solid sa mga game like mga nilalaro is mabibigat, yung RAM nito is hindi po pwede sa inyo. Pero when it comes sa ML, yan COD, okay naman siyang gamitin in Firelight 84 sa Infinix Hot 50i. Binibase ko lang yung sinasabi ko sa performance ng G81 chipset sa mga ibang brands ng Transsion din na nagamit ko. Pero abangan nyo na lang syempre yung game test din natin mismo sa Infinix Hot 50i. Next sa design. Sa design niya is okay, nagbago naman, di ba? Usually, before, last year, ang ina-adapt nilang design is mukhang iPhone, yung may triple rear camera setup. Ito, is okay naman na yung design ng kanyang camera module, di ba mga J-Vlog? And okay na okay din yung texture. So when it comes sa design, maganda rin naman itong Infinix Hot 50i mga J-Vlog, lalo na yung mga color variation ng smartphone na to. And itong sage green, maganda siya. Lightweight din naman itong smartphone na to. Next sa camera, specs-wise when it comes sa camera, 48 megapixel. Kung makikita nyo rin naman sa mga photo samples natin, okay rin naman sa 5,000 pesos smartphone. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi naman kasi nagdedepende sa taas ng megapixel yung ganda ng camera nyo. Tulad na lang dito sa Infinix Hot 50i, hindi to yung legit na 48 megapixel. Kung i-compare mo rin sa mga 48 megapixel ng mga ibang flagship smartphone, mas maganda yung mga performance. Pero yon again, hindi po nadadala sa taas ng megapixel ang ganda ng camera quality. Nagdedepende pa rin sa camera software, integration, and of course sa aperture. Pero, sa price tag niya, maganda na may ma-offer sa rear front camera ng Infinix Hot 50i. At ang pinaka-last for me, when it comes to first impression sa dual steer speakers, so maganda addition na dual steer speakers, ang Infinix Hot 50i. So ito yung nakakatuwa sa ganito mga presyo ngayon na smartphone. Sa mga Transsion na talagang dual steer speakers na binibigay nila, so solid yung mga specs na binibigay na nila sa mga smartphones. I hope mag-catch up yung mga popular brands today kasi when it comes sa mga popular brands, medyo low spec sila magbigay tapos very pricey. Compare mo naman sa mga Transsion na medyo lumi-level up na sila sa specs and even sa mga OS updates ay nagle-level up na rin ang Infinix. So, yun mga ka-J-Vlog, ang first impression ko dito sa Infinix Hot 50i. Hopefully, nakatulong po itong sinabi ko sa inyo or itong unboxing ko. Kung nagde-decide kayo bumili nito, definitely maganda siyang i-recommend. Kaya kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description box. Abangan nyo na lang po yung full review and game test ko sa Infinix Hot 50i.